Magandang araw mga kababayan, magandang araw sambayan ng Pilipino. Kasama niyo po ngayon si Ka Eric sa isa na namang episode ng ating Balita at Talakayan. Sa mga nagtatanong po bakit hindi nakakabalik ang live stream ni Ka Eric, sapagkat usually ang live stream po natin ay magkasabay sa Facebook na Ka Eric Jeff Celis Facebook account, no? Personal account ko po 'yon, at sa ating Ka Eric Celis YouTube channel. Sa Facebook account po, hindi na ako makapag-live. Hindi po ako allowed karoon ng live stream via Facebook. Hindi ko po alam kung paano nangyari. Malamang ay na-report po ang page or ang aking account. Pero nakakapag-post pa po ako. Sa YouTube, pwede pa po mag-live stream. So, let's try to do live stream sa YouTube. Try ko po, no, halimbawa mamayang gabi, mga 9:30, try natin kung makakapag-live stream po tayo sa YouTube na lang, and then ipopost na lang natin sa Facebook, no? At i-announce ko na rin na sa YouTube lang sila pwede mag-live stream follow kay Ka Eric. Sige, tapos sa Bigwas ng Agila po, mayroon naman tayong program. At tuloy-tuloy naman po ang paglilingkod ni Ka Eric dyan sa programa natin na Bigwas ng Agila. So maraming salamat sa patuloy niyong pagsuporta. Umaabot na po sa mga 90,700 ang subscribers ng ating channel na Ka Eric Celis. At utang na loob ko po yan sa inyo, pati po sa mga tumutulong na ma-promote ang ating videos at magkaroon po siya ng viewership. Yung bayad o monetization po ng YouTube ay sa pamamagitan ng mga views sa videos, no. Bagamat mataas-taas na rin po ang ating subscribers, kulang na lang tayo mga 9,000 para maabot natin yung 100,000 para sa ating certified YouTuber na maka 100,000 ka. Yung viewership po ng ating mga videos hindi po ganoon kataas. Kaya kukunti rin po ang monetization, pero it's okay. Importante po tuloy-tuloy lang. May nanonood, may nakikinig at may nagtitiwala po sa advocacy ni Ka Eric. Anyway, ang paglaganap ng views, ang mga content, nasa sa choice po yan ng mga manonood kung ano pong pakikinggan nila, kasi medyo seryoso po ang mga topic na tinatalakay ni Ka Eric. Kaya ganyan po, meron tayong mga limited lang ang nakaka-appreciate siguro ng serious political commentary na content ng ating channel. Pero hindi ko naman po pwedeng gawin yan na parang magpakwela o baguhin ko ang platform at ang content ng ating political commentary channel. Kasi po yon ang kakayanan ni Ka Eric, yan din po ang pagkatao ko at personalidad. Mahirap ko pong i-adjust yon na maging kwela o katawa-tawa o comedy ang ating content. Di po ba? Hindi bagay, ano? And of course, maraming salamat din sa inyong pagtulong sa pag-come up ng piyansa ni Ka Eric. Inaantay ko na lang po ang Regional Trial Court Branch kung saan pwede po kaming mag-process ng piyansa at ang pag-surrender ni Ka Eric po. Kung lumabas na po ang order of the court na pwede na po akong arestuhin sa arrest order, kasi hindi pa nakuha ng aming abogado, pero sinabihan na po kami na arestuhin na ako. At may mga nakikilala naman tayo sa NBI na nakita nila na nasa arrest order priority po si Ka Eric, kasama po si Ginoong Jason sa mga vloggers o sa mga social media personalities. So, kaya naghahanda tayo ng dalawang kaso po ang isinampa. Yung isa is unjust or unlawful publication. Hindi ko alam ano po yung kaso na yun, bakit nagkaroon ng unlawful publication. Ang isa is cyber libel. Yung cyber libel po is a crime against person yan. Dapat ang nagsampa ng reklamo si Marcos Jr. Kung siya ay nasaktan o na-offend or maliciously imputed, ang pagtatanong ko po sa kanya tungkol sa kanyang tungkulin na ipahayag ng tapat at lubusan ang kanyang kalagayang pangkalusugan at ang state of his mental, physical health status, given the fact na inamin niya mismo ang pagkakaroon ng tinatawag na chronic
diverticulitis o yung pamamaga ng diverticulum na bahagi ng kanyang bituka. So kung na-offend siya sa pagtatanong na yan, which is a constitutional guarantee ng aking karapatan sa pagtatanong bilang isang ordinaryong mamamayan, at obligasyon naman po yan ng presidente na makatotohanan at tapat at matuwid na magpahayag ng status update sa kanyang health situation, lalo na kung mayroong mga balita tungkol sa pagkakasakit niya, nasa konstitusyon din po yan. Pero hindi nag-file ng cyber libel si Marcos Jr. against me or against kay Jason Sa. Ang nag-file ng kaso po, NBI. Hindi naman sila offended party. Ang mga kaso po, kagaya ng rebellion, inciting to sedition, yung gusto mong pabagsakin ng gobyerno at gumamit ng karahasan at mag-udyok ng karahasan at kaguluhan, yon crimes against the state yon. So pwedeng mag-file ng kaso yan, hindi kailangan ng presidente. Pwedeng ang PNP, ang AFP o kaya ang NBI. Sa kaso ng mga sedition, inciting to sedition, rebellion, of that kind of cases. Pero ang cyber libel, kung sino po ang napapatungkulan ng komentaryo o pahayag, publication man o verbal or oral or broadcast, yun dapat ang mag-file ng kaso. Hindi ko maintindihan kung bakit pinayagan ito ng piskalya, ng prosecutor. Alam naman po natin na ito ay mali. Kahit hindi ka abogado, hindi nga nagsampa yung inirereklamo di umano na nasaktan at nainsulto doon sa pahayag at komentaryo ni Ka Eric at ng iba pang vloggers, which is Marcos. Bakit ang NBI ang mangingialam? Wala pong legal personality ang NBI pag ang pag-uusapan ay cyber libel pertaining to Marcos. No, sobrang OA, sobrang abusado. Okay. Pero itong unlawful publication, hindi ko alam anong ibig sabihin, hindi naman ako nagpakalat ng sinasabi nilang fake or fictitious na medical report from St. Luke's Hospital. Hindi ko po yun pinost sa Facebook ko. Hindi rin po ako nagkomentaryo tungkol doon kasi alam ko kuryente yun. No? Because medical records, hospital records, and bank records are supposedly confidential in nature. At yan ay mayroon pong mataas na antas ng data privacy protection. So I should know about that. I don't know about Jason Sa kung nag-post siya sa Facebook niya. Baka doon po na-pertain yung unlawful publication. Pero hindi po ako nag-publish noon mga kababayan. Okay, anyway, thank you po sa mga tumulong na magkaroon po si Ka Eric ng pagtitipon kahit paunti-unti lang ng ipang piyansa. Hindi pa namin alam magkano. May nagsasabing 40,000. Ang lawyer ko po, baka sabi niya mahigit pa, baka umabot ng 80,000 pesos ang ipapiyansa natin. So maghahanap muna kami ng patingi-tingi na mahihiraman in case na kukulangin pa, mga kababayan. Sige lang, with your prayers and with your support, malalagpasan po natin ang paghamon na ito. Bahagi po yan ng pinili natin na advokasya na mayroon pong resulta ng panggigipit, panunupil at mga pananakot at pamimerwisyo. Lalo na kung hindi nakikinig at hindi bukas sa makatarungan at makatotohanang pagpupuna ang administrasyon. At ang tingin nila sa mga nagkikriticize at mga nagbibigay ng komentaryong negatibo na nakabatay naman sa aktual na kaganapan at mga pangyayari, tingin ng gobyerno ni Marcos ay mga kalaban ng gobyerno. Kaya ginagamit po at inaabuso ang batas, na-weaponize ito at pati na rin po ang mga institutions which are supposedly guardians of democracy for the rights of the people like NBI, PNP, DILG, DOJ. Ombudsman, nagagamit lahat ito para magkaroon po ng malawak, organisado at sistematiko na paglulunsad ng opensiba, legal and institutional offensives para perwisyuhin, takutin, paluhurin, lumpuin at paralisahin at patiklupin ng lubusan at manahimik na ang mga political opposition figures.
kagaya po ni Ka Eric. Kaya ko ito pinagdadaanan. Okay lang naman sana kung bastante ang resources ni Ka Eric. Wala namang problema kung kinakasuhan tayo. Pero every time na kinakasuhan po tayo, nangungutang si Ka Eric. Nanghihiram at minsan hindi ko pa nababayaran. Yan po ang kalagayan ni Ka Eric. Pero sabi ko nga, pinili ko yan na manindigan kasama po sa ating mga mamamayan na tuligsain at labanan at itakwil ang pandarambong at pangungurakot sa gobyerno ni Marcos Jr. at manindigan na ipagtanggol ang mga mamamayan sa kanilang karapatan na magkaroon ng matino at maayos na panggobyerno na hindi kurakot, bulok at abusado at magnanakaw. So ito po ang price ng aking paninindigan. Okay? Kaya naman po, nagpapasalamat pa rin si Ka Eric na nandyan ang mga tagapagsuporta at tagapanood at mga naniniwala kay Ka Eric sa advocacy po natin, no? For your stand to be in solidarity and in prayer with Ka Eric. Pinapasalamatan ko po yan, mga kababayan. So sana po, huwag kayong magsawang manood, mag-share ng mga videos natin at manalangin dito po sa mga pangyayari na nagkakaroon po ng mga panggigipit, panghaharas, panunupil at pamimerwisyo ang gobyerno ni Marcos laban po sa kagaya ni Ka Eric na pinagdadaanan ko. Siguro lilipas din ito, no? May kasabihan tayo sa Biblia, though I may not be spiritually that much of an expert hinggil sa Bible, pero naalala ko po na this too shall pass. Lilipas din ito. At magtiwala lang tayo na ang Diyos natin ay Diyos ng katarungan at Diyos ng pagbangon at pagbawi para sa mga nagigipit at nadudurog na mga mamamayan o mga individual man na lumalapit sa Panginoon. Ayan. So, anytime today, anytime this week, ay sinabihan na tayo na maghanda ng piyansa, kaya si Ka Eric muna ay hindi muna masyadong aktibo sa mga public appearances. Kasi nga po, nag-aantay tayo na makapag-post ng bail para makakuha tayo ng order of release. So, kailangan kong ihanda ang sarili ko at malaking bagay dyan. Yung mga requirements, isa dyan ay ang pagkakaroon po ng capacity to pay the bail o yung piyansa. Mga kababayan, tinalakay ko po ito para magkaroon ng update hinggil sa kalagayan ni Ka Eric. Kasi nagtatanong kayo, bakit hindi siya nakakapag-live? At bakit hindi po tayo nagkakaroon ng pagkakataon na maging aktibo ako sa mga ilang mga public appearances? Ito na pong sagot, no? Si Ka Eric po ay dumaranas ng panggigipit at may mga kasong pending pa at may mga hearing sa court. I think I am having right now active ang kaso ko kay Atom Araulio na pinaburan siya ng korte laban sa akin at kay Lorraine Badoy nang walang hearing sa amin o nang walang presentation of our case of evidence and testimony and counter evidence in absentia, default. Dahil na late po ng isang araw ang aming pre-trial brief, nag-hearing po kay Atom Araulio na case na 2 million wounded feelings damages, 2 million pesos, nang hindi kami nakasama. Hindi kami nakapag-present ng mga ebidensya, ng testimonya, wala kami sa court hearing. Si Atom Araulio lang ang kanya mga abogado at ang kanya mga testigo. Inaward ng judge ng wala man lang kaming kalaban-laban at wala pong hearing na nangyari. Yon, si Carol Araulio at si Teddy Casino, mga dati kong kasamahan sa CPP, NPA, NDF, nag-file din po ng kaso na 2 million damages laban kay Ka Eric at kay Lorraine Badoy. Separate cases din ito dahil daw wounded feelings, nasaktan daw ang damdamin nila, hindi sila makatulog nang ini-identify ko po sila at nila Lorraine Badoy at ng grupo sa Laban Kasama ang Bayan program namin nung kami po ay aktibo pa sa SMNI at sa program na ipinagkaloob po ni Pastor Kibuloy ang paglaban sa communist terrorism ng CPP, NPA, NDF. 2 kaso din po yan. So, 3 na.
Yung inciting to sedition ng police, PNP, CIDG, 4. At itong cyber libel ng NBI, 5. 5 po ang hinaharap ng mga kaso ni Ka Eric. Mabuti po at walang regular na singil na bayad. Mag-aabot-abot lang ng panggasolina-gasolina o pang snacks si Ka Eric, no? Kasi wala man si Loren Badoy sa Pilipinas, nasa Japan yata siya. So ako pong umarap sa mga kasong ito at ang abogado ko po ay volunteer lawyers. Si Attorney Mark Tolentino at si Attorney Marlon Busantog. So wala din po akong kakayanan na regularly magbayad ng appearance fee. Minsan nangungutang pa ko sa kanila para mabayaran po yung mga filing fees, mga reproduction, photocopy at mga pangbayad sa staff na pumupunta sa korte. Pero wisyo talaga ang kaso. Okay lang kung may abogado ka na willing kang tulungan kahit hindi ka nagbabayad regular o wala kang regular professional fee. Kagaya po sa aming ugnayan at pakikipagkaibigan ko kay Attorney Marlon Busantog at kay Attorney Mark Tolentino. So yan po ang epekto na dinadanas ni Ka Eric. Nangihina din po ba si Ka Eric? Opo, nangihina din pong loob ko dahil tao lang ako. Hindi po ako tapat at hindi ako magiging totoo kung hindi ako pinanghihinaan ng loob. Pero lumalaban lang po. At kasi siyempre pamilyado din po ako. May mga anak po ako, may asawa ako. So apektado din po sila ng mga hinaharap. Mantakin mo 5 ang kaso. Related sa pinapanindigan mo, yung kay Atom Araulio na yan, Teddy Casino, Carol Araulio, tungkol yan sa paglaban ko. At ng mga kasama ko, kasama yan si Loren Badoy, sa paninindigan na maibunyag ang CPP, NPA, NDF at ang iba't ibang mukha at pamamaraan nila ng pagwasak sa ating kabataan, sa ating mamamayan at sa ating bansa sa loob ng mahigit 50 years. And then ang ginawa nila, kinasuhan nila ako at si Loren Badoy para tumahimik kami at patiklopin kami. Mga kababayan, wala ding tulong na sa amin ang gobyerno ngayon sapagkat wala naman kami na sa gobyerno. Hindi na po ako bahagi ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. So, ang isa, yung cyber libel na NBI po ang nangaharas at nanggigipit, may unlawful publication pa daw akong kaso at yung inciting to sedition dahil nanawagan ako that the AFP in times of actual crisis of leadership, when the president becomes the real source of the problem, the armed forces of the Philippines has the historical experience and nakalagay din po yan sa saligang batas that they shall be the protector of the state and the people, and there is no ruling on the Supreme Court that the withdrawal of support from the Commander-in-Chief is tantamount to kudeta. Wala pong ganong nangyari sapagkat naganap po yan sa panahon ni General Angelo Reyes nang ang AFP at pati ang PNP ay nag-withdraw ng support kay President Estrada at nagkaroon ng pagkakataon na mag-assume bilang presidente si Gloria Macapagal Arroyo due to constitutional line of succession. And technically, Joseph Estrada resigned when the AFP leadership and PNP leadership declared their withdrawal of support. Hinggil po dyan ang pinag-usapan sa mga rally na nagsasalita ako at dyan ka ako kinasuhan ng inciting to sedition. Dahil inuudyokan ko daw ang AFP na mag-alsa laban sa presidente. Which, hindi kinasuhan ng ganong kaso si General Angelo Reyes when he led the withdrawal of support from the Commander-in-Chief during that time. At technically, nag-resulta sa pag-resign ni Joseph Estrada, pag-create ng vacancy sa Office of the President noong 2001, January, and resulting to the ascendancy to power of former President, ngayon ay Kongresista, Gloria Macapagal Arroyo. Samantakin mo, kasuhan ka ng kriminal na mga kaso, magpapiyansa ka, hanap ka ng abogado, mag-attend ka ng hearing. Just because you are voicing out, nilalabas mo po ang pahayag para sa mamamayan na hindi nakakapagsalita openly, and then sinasalamin mo ang sentimiento at saloobin ng mga mamamayang Pilipino sa kalagayan ng bansa at kalagayan po kung paano nagiging bulok at mapang-abuso at magnanakaw ang gobyerno. Sa pagsasalita mo na yan, kahit na yan ay may garantiya ng proteksyon
Sa saligang batas, sa Bill of Rights, hindi po yan kinikilala ng gobyerno ni Marcos. Hinahabol po kami, ginigipit kami, piniperwisyo kami upang kami po ay tumiklop. I could have chosen na magsipsip sa kanila nung kami po ay pinarelease doon sa pagkakakulong namin ng illegal ng almost 8 araw sa Kongreso noong 2023 December. Inopera na po ako na magtrabaho sa side ng Marcos. Hindi ko na lang babanggitin po ang lumapit sa akin ng mga senior military officers. At ang offer, syempre, very tempting. 250,000 ang monthly retainer at mayroong bonus operations na 1 million. Hindi ko po yung tinanggap, hindi po ito gawa-gawang kwento. Active pa po ang isang senior officer na yan, general, opo, ang isa nag-general din, nag-retire na. Ang isa, active general pa. So, hanggang doon lang pwede kong ma-share. No? So, they were serving at the pleasure of the President. Pero pinili ko po ang manindigan para kay Pastor Kibuloy, sa Kingdom of Jesus Christ at sa mga leaders nila, kay Pangulong Duterte, kay Vice President Sara Duterte. Nagsalita po ako at tumutol at nagkaroon ng paninindigan upang labanan, ibunyag at itakwil ang katiwalian, ang pangungurakot, ang pandarambong na nagaganap sa ilalim ni Marcos at ang panawagan na ireforma ang gobyerno at tutulan ang paglubha ng ating kalagayan dulot ng bulok at palpak na pamumuno. So I sided dito sa side ng mga Duterte, not because of the Duterte, not because of Pastor Kibuloy lang or because of Kingdom of Jesus Christ, but because sila po ang nagre-represent ng tamang paninindigan at ng tamang direksyon upang dalhin sa mabuting kalagayan at mabuting sitwasyon ang ating bansa. Kaya ko po pinili na manindigan kasama sa kanila. At sila po ay dinadahas din. Ginigipit, pinipersecute, pinapahiya, tinatapakan. Si Pastor nakakulong, Pastor Apollo Kibuloy, kahit nagawa-gawa po ang kaso ng isang tao lang laban sa kanya. Naka-freeze order pa ang kanilang mga naipundar sa Kingdom of Jesus Christ na mga ari-arian at kunwari mga financial and bank transactions nila. Hinabol din ng gobyerno ni Marcos. Si Pangulong Duterte pinadukot, pinakidnap at illegal na pinatapon at pinakulong sa Europa. Gamit pa ang ICC na mapang-abuso. At si Inday Sara Duterte, dinudurog din ng kaliwat ka ng kabastusan at mga pangbabaluktot dyan sa impeachment attack nila para tanggalin siya. Ganito rin po ang nararanasan ni Kay Eric. Kaya I know na uunawaan nyo po kung bakit naglalabas ako ng mga saloobin ko para maramdaman nyo rin na totoo nanghihina din po minsan ang loob ni Kay Eric. Dumarating din po yan sa akin. Pero pinapalakas ko lang po. Ang sarili ko, bumabangon pa rin ako. Pwede naman po akong tumakas, magtago, pero syempre, wala na rin akong kabuhayan pa para mag-survive. Wala na rin akong mukha na ipakita sa inyo kung tatakas po ako at mananahimik na lang. O titiklop na lang at magpaparalisa dahil lamang tinatakot ako. Nakita nyo naman po nangyari kay Colonel Odi Mungao. Nakapailalim siya ngayon sa court martial at pwedeng matatanggal siya sa serbisyo or makukulong siya sa military detention or makakansila pa pati ang kanyang retirement and pension benefits. Yan po ang price of standing up for freedom. Hindi po siya madali for defending truth and asserting yung mabuting pamamahala at mabuting pamumuno sa ating gobyerno at pagtakwil at paglaban sa katiwalian, ang premyo mo ay kagipitan at pamimerwisyo. Pero yung tunay na salot at kalaban ng gobyerno, sila po ay napipremyuhan. Kagaya po ng CPP, NPA, NDF, mali-maleta ang paldo-paldong pera nila na nakukuha sa gobyerno, pero ginagamit lang nila ito para mag-recruit ng mga kabataan at gawing NPA na namamatay lang kagaya ng nangyari sa Negros. Ginagamit nila ito para punduhan pa rin ang New People's Army at gamitin ang pagkakataon na may pera at pundo at protection sila sa ilalim ng tactical na alyansa nila kay Marcos at Romualdez upang makapagpalakas muli sila. They are rewarded while they remain to be evil and they are the real evil scourge
Sila po ang salot na nagwawasak ng lipunan. Ito mga bulok na politiko, kagaya nila De Lima, nila Trillanes, yung mga nasa yellow and pink zombies. Ito mga hilaw na komunista, kagaya ni Virus, dyan sa Senado, at itong si Boy Ngiwi, gumagano na, no? They are all rewarded because kabahagi po sila ng pagpoprotekta, pagtatanggol, at pagpapalakas ng isang kurakot, bulok, magnanakaw at kontra mamamayan na gobyerno ni Marcos at Romualdez dahil nagbibenepisyo sila. Samantalang si Ka Eric po at mga kagaya ko at ang mga kasamahan natin sa Duterte political camp ay pinipersecute, piniperwisyo, hinaharas, tinatakot at ginigipit sa pagtindig sa tama at katotohanan at pagsusulong ng reforma at pagbabago sa gobyerno at pamunuan ng ating pamahalaan. Well, life may not always be the way you look at it and the way you want it to be. Pero tuloy lang tayo. Maraming salamat po sa pagtitiwala and prayers ninyo at mga nagpapadala po sa GCash, kay Langging, sa wife ko, kay Ka Eric. Tinitipon po natin yan. Para pag naalam na natin kung saan pwede mag-process ng bail at kulang pa, makapaghanap po na may pangdagdag pa sa pangpiyansa ni Ka Eric. These two shall pass. Lilipas din po ito. Lilipas din po ang kasamaan at mangingibabaw din po ang katarungan at ang pagbibigay ng paghahatol at pagpapanagot sa mga nagwawasak sa ating bayan at sa ating mga mamamayan. Medyo napahaba ang ating talakayan, pero at least gumaan-gaan po ang aking damdamin sa aking nailahad sa inyo. Maraming salamat at mabuhay po kayo. Mahalin natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, may God bless everyone and may Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Bye for now. Ito po si Ka Eric. Mabuhay.